Sa isang maliit na baryo kung saan halos magkakakilala ang lahat, nakatayo ang isang simpleng bahay. Hindi man ito kalakihan, punong-puno naman ito ng pagmamahalan. Doon nakatira ang mag-asawang sina Aling Delia at Mang Bernie, kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Paulo. Hindi marangya ang kanilang buhay. Si Mang Bernie ay isang karpintero na tumatanggap ng kung ano-anong pagkukumpuni upang may maiuwi sa kanyang pamilya. Samantalang si Aling Delia naman ay nagtitinda ng mga kakanin tuwing umaga at tumutulong rin sa mga kapitbahay kapag may labada. Sapat lamang ang kinikita nila para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit hindi kailanman nagkulang ang kanilang tahanan sa pagmamahal. Mula nang isinilang si Paulo, itinuring siyang pinakamahalagang biyaya ng mag-asawa. Kaya naman habang lumalaki ang bata, sinikap nilang ituro rito ang kabutihang asal at paggalang sa kapwa. Ngunit may isang bagay na napapansin ng lahat kay Aling Delia. Tuwing papasok siya sa silid ni Paulo, kahit sanggol pa lamang ito noon, lagi muna siyang kumakatok. Paulo anak, pwede bang pumasok si nanay? Minsan ay natatawa si Mang Bernie. Ano ka ba, Delia? Sanggol pa lang ang anak natin. Hindi ka naman sasagutin yan. Ngumingiti lamang si Aling Delia. Habang bata pa siya, gusto kong masanay siyang ang bawat tao ay may sariling espasyo. Balang araw, maiintindihan rin niya kung bakit ako kumakatok. Lumipas ang mga taon. Naging masiglang bata si Paulo. Mahilig siyang maglaro ng holen at tumbang preso kasama ang kanyang mga kapitbahay. Tuwing hapon, maririnig ang kanyang malakas na tawa habang tumatakbo sa kalsada. Isa sa mga madalas niyang kalaro ay si Marilyn, anak ni na Aling Beth at Mang Manny, na kapitbahay lamang nila. Magkasabay silang lumaki at halos magkapatid na ang turingan ng kanilang mga magulang. Isang umaga, naghahanda si Paulo para sa klase. Anak, gising na. Mahuhuli ka sa eskwela. Mula sa loob ay narinig ang antok na boses ng bata. Pasok ka po, Nay. Dahan-dahang binuksan ni Aling Delia ang pinto. Good morning, anak. Yumakap si Paulo sa kanyang ina bago pumangon. Gusto ko po talaga kapag kayo ang gumigising sa akin. Napangiti si Aling Delia. Sa labas ng bahay, nadatnan niya si Aling Beth na nagwawalis. Nako Delia, hanggang ngayon pa naman ay kumakatok ka pa rin sa kwarto ng anak mong si Paulo? Natatawang tanong nito. Oo naman. Bata pa yan, hindi ba? Hindi habang buhay magiging bata ang anak ko. Napaisip si Aling Beth. Darating ang araw na lalaki siya. Gusto kong maalala niyang kahit magulang niya ako, nare-respeto ko siya. Sana paglaki niya, ganoon rin ang ibalik niya sa iba. Napangiti si Aling Beth. May punto ka rin naman, Delia. Habang lumalaki si Paulo, unti-unti niyang nauunawaan ang ginagawa ng kanyang ina. Isang gabi, nagbibihis siya matapos maligo nang marinig niya ang pamilyar na katok. Pwede bang pumasok si nanay? Opo. Pagpasok ni Aling Delia, ay inilapag nito ang malinis na damit. Salamat po, Nay. Natatandaan mo pa ba kung bakit ako kumakatok? Opo, Nay. Kung ganun, bakit? Dahil gusto niyo pong marunong akong gumalang sa pribadong espasyo ng ibang tao. Napangiti si Aling Delia at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. At gusto kong malaman mo, anak, na kahit mahal na mahal kita, hindi ibig sabihin noon ay wala ka ng karapatang magkaroon ng sarili mong mundo. Tahimik na tumango si Paulo. Habang pinagmamasdan sila ni Mang Bernie mula sa pintuan, hindi niya napigilang mapangiti. Ang swerte ko po talaga sa inyong dalawa. Masaya ang bawat araw ng kanilang tahanan. Sabay-sabay silang kumakain, nagkikwentuhan at nagtatawanan sa maliit na bagay. Sa puso ni Aling Delia at Mang Bernie, iisa lamang ang pangarap,
ang makita si Paolo na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi nila alam, nakasabay ng paglaki ng kanilang anak ay ang paglapit ng mga pagsubok na unti-unting susubok sa kanilang pamilya. At ang simpleng katok na minsang naging simbolo ng pagmamahal at paggalang ay darating ang panahon na magiging paalala ng isang pusong naghihintay na muling mapakinggan. Lumipas pa ang ilang taon at mabilis na nagbinata si Paolo. Mula sa masayahing binatang laging yakap ang kanyang mga magulang, naging isang binatilyong puno ng pangarap. Tuwing tinitignan siya ni Aling Delia at Mang Bernie habang papasok sa paaralan, hindi nila maiwasang mapangiti. "Konting tiis na lang," sabi ni Mang Bernie isang gabi habang naghahapunan sila. "Kapag nakapagtapos si Paolo, hindi niya na mararanasan ang hirap na dinaanan natin." Tahimik nang ngumiti si Paolo. "Opo, Tay. Mag-aaral po ako ng mabuti." Mas lalo pang nagsikap ang mag-asawa. Dadagdagan ang sideline ni Mang Bernie bilang isang karpintero. Samantalang si Aling Delia ay tumatanggap pa ng dagdag labada kahit sumasakit na ang kanyang likod. Ang bawat pisong kinikita nila ay inilalaan para sa pag-aaral ng kanilang anak. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang takbo ng mga araw. Sa unang linggo ng pasukan sa high school, nakilala ni Paolo si Jopet. Palabiro ito, palakaibigan, at madaling makuha ang loob ng kapwa estudyante. Sa simula, wala namang masamang napansin si Paolo. Madalas lang silang magkwentuhan pagkatapos ng klase. Ngunit habang tumatagal, napapadalas na rin ang pagsama niya sa grupo ni Jopet. "Isang laro lang ng basketball," sabi ni Jopet isang hapon. "Uwi pa ako eh. Baka hinahanap na ako ni nanay." "Nako, high school ka na no, hindi ka na bata." Napaisip si Paolo. Sa unang pagkakataon, 6:00 na siyang nakauwi. Kaya naman sa bahay, nakaupo si Aling Delia sa may bintana habang nakatanaw sa kalsada. Halatang kanina pa ito naghihintay. "Naku anak, kanina pa kami naghaalala." "Naglaro lang po kami, Nay." "Huwag mo sanang kalimutan na magsabi ha." "Opo." Ngunit ang minsang pag-uwi ng gabi ay nasundan pa. Hanggang sa halos gabi-gabi na siyang nahuhuli. Napansin rin ni Mang Bernie na tila nawawalan na ng sigla ang kanyang anak sa pag-aaral. "Paolo," mahinaon niyang tanong isang gabi, "kamusta ang mga grado mo?" "Ayos lang po." "Bakit parang hindi ka na nagkukwento?" "Wala naman pong dapat na ikwento." Tahimik na lamang si Mang Bernie. Samantala, napansin ni Marilyn ang pagbabago ni Paolo. "Parang iba ka na." Sabi niya minsang nagkasalubong sila. "Wala namang nagbago." "Hindi ka na sumasama sa amin." "Busy lang." Ngunit alam ni Marilyn na hindi yon ang totoo. Maging si Aling Beth ay napansin na rin ang madalas na pagsama ni Paolo sa barkada ni Jopet. "Delia," Maingat niyang sabi. "baka kailangan niyong kausapin si Paolo. Araw-araw ko naman siyang kinakausap." Malungkot na sagot ni Aling Delia. "Pero pakiramdam ko, unti-unti na siyang lumalayo." Isang gabi, matapos maghapunan, nagtungo si Aling Delia sa silid ng kanyang anak, dala ang isang baso ng mainit na gatas. Gaya ng nakasanayan. "Anak, pwede bang pumasok si nanay?" Mula sa loob ay narinig niya ang malamig na tinig. "Sandali lang." Pagbukas ng pinto, mabilis na kinuha ni Paolo ang baso. "Salamat." "Hindi ka ba kakain ng prutas, anak?" "Hindi na po." May gusto pa sanang sabihin si Aling Delia, ngunit nakita niyang abala ang kanyang anak sa cellphone habang may kausap. "Sige anak ha, magpahinga ka." Kinagabihan, muli siyang bumalik upang kunin ang baso. "Paolo anak, pwede bang pumasok?" Biglang bumukas ang pinto. "Nay!" Mataas ang boses ni Paolo. "Ano po ba? Huwag na po kayong katok ng katok. Naiistorbo na ako." Parang huminto ang mundo ni Aling Delia. Hindi siya sumagot. Tahimik lamang niyang ibinaba ang tingin at kinuha ang baso.
Sige anak, pasensya na ha. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Mula sa sala, narinig ni Mang Bernie ang nangyari. Gusto sana niyang pagsabihan ng anak, ngunit pinigilan siya ni Aling Delia. Hayaan mo na. Mahinang bulong niya habang pilit nang umingiti. Baka pagod lang ang anak natin. Ngunit ng gabing iyon, habang nagliligpit siya ng mga pinagkainan, palihim siyang napaluha. Hindi dahil sinagawan siya ng anak, kung hindi dahil sa unang pagkakataon. Naramdaman niyang ang simpleng katok na dati tinatanggap ng may ngiti ay tila naging isang ingay na ayaw nang marinig ni Paolo. Sa labas ng silid, muling tumingin si Aling Delia sa nakasarang pinto. Mahina siyang kumatok, hindi upang pumasok, kung hindi upang ipaalam sa anak na kahit gaano ito kalayo sa kanya, may isang ina pa ring handang maghintay sa kabilang panig ng pintuan. Hindi na malaya ni na Aling Delia at Mang Bernie kung kailan tuluyang nagbago ang kanilang anak. Ang dating si Paolo na masayang nagkikwento ng nangyari sa paaralan ay napalitan ng isang binatang halos hindi na lumalabas ng kanyang silid, maliban na lamang kung aalis kasama ang barkada. Madalas na ring hindi siya sumasabay kumain. Kapag tinatawag, isang maikling sagot lamang ang ibinibigay. Ayos lang. Wala. Bahala na. Parang unti-unting nagkaroon ng pader sa pagitan nila. Isang umaga, dumating ang advisor ni Paolo sa kanilang bahay. Magandang umaga po. Nagulat sina Aling Delia at Mang Bernie. Magandang umaga rin po. May problema po ba? Napabuntong hininga ang guro. Mahigit 2 linggo na pong hindi pumapasok si Paolo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawa. Po, araw-araw po siyang umalis na naka-uniforme. Yun nga po ang pinagtataka namin. Pagkaalis ng guro, ay tahimik lamang na naupo si Mang Bernie. Samantalang si Aling Delia ay hindi mapigilang maiyak. Hindi nila akalaing niloloko na pala sila ng kanilang sariling anak. Pagsapit ng gabi, saka lamang umuwi si Paolo. Anak, mahinaong tawag ni Mang Bernie. Isasabihin po ba kayo? Totoo bang hindi ka na pumapasok? Sandaling natahimik si Paolo bago sumagot. Ano ngayon? Nagulat ang mag-asawa. Huwag mo kaming sagutin ng ganyan. Pigil na galit ni Mang Bernie. Pagod na akong mag-aral. Anak, ginagawa namin ang lahat para sa kinabukasan mo. Umiiyak na sabi ni Aling Delia. Wala akong pakialam. Parang punyel na tumarak ang mga salitang iyon sa puso ng kanyang ina. Mabilis na pumasok si Paolo sa kanyang silid at malakas na isinara ang pinto. Napayuko si Aling Delia. Tahimik niyang pinulot ang bumagsak na frame ng larawan nilang pamilya dahil sa lakas ng pagkakasara ng pinto. Kinagabihan, naganda pa rin siya ng hapunan para sa anak. Iniligay niya ang paborito nitong adobo sa tray. Lumapit siya sa pintuan. Gaya ng nakasanayan. Paolo anak, pwede bang pumasok si nanay? Wala akong gana, sabi nito. Sige, iwan ko na lang dito ang pagkain mo ha. Hindi na siya sumagot pa. Makalipas ang 1 oras, pinalikan ni Aling Delia ang tray. Hindi man lamang ito nagalaw. Napabuntong hininga siya. Kinabukasan, nadatnan siya ni Marilyn na nakaupo sa harap ng bahay habang hawak ang baonan ni Paolo. Tita, ako na pong magdadala. Umiling si Aling Delia. Hindi na siya pumapasok, Marilyn. Nagulat si Marilyn. Kinahapunan ay hinanap niya si Paolo sa basketball court. Naabutan niya itong kasama sina Jopet. Paolo! Lumingon ito. Anong kailangan mo? Nag-aalala na ang mga magulang mo sa'yo. Huwag kang mangialam. Kaibigan mo ko. Kaibigan lang, oo. Pero wala kang pakialam. Tahimik na yumuko si Marilyn. Hindi mo ba nakikita kung gaano silang nasasaktan? Napailing si Paolo. Hindi nila ako naiintindihan. O baka ikaw ang hindi nakakaintindi sa pagmamahal nila? Hindi na siya sinagot pa ni Paolo. Sa halip ay tumalikod ito at sumama sa barkada. Lumipas pa ang ilang araw. Mas lalo pang naging madalang ang pag-uwi ni Paolo. Kapag umuwi man,
Nakakulong lamang siya sa kanyang silid. At kahit ilang beses niyang tinatanggihan ang kanyang mga magulang, hindi nagbabago si Aling Delia. Sa tuwing magdadala siya ng pagkain, Anak, pwede bang pumasok? kapag kukunin ang maruming damit, Pwede bang pumasok, anak? kapag gigisingin siya, Paolo, umaga na. hindi kailanman pumasok si Aling Delia nang hindi kumakatok. Hindi dahil natatakot siya sa anak, kung hindi dahil iyon ang pangakong ginawa niya sa sarili noong maliit pa lamang si Paolo, na iginagalang niya ang anak sa bawat yugto ng paglaki nito. Isang gabi, nadatnan ni Mang Bernie ang asawa na tahimik na umiiyak habang nakaupo sa harap ng pintuan ng silid ni Paolo. Hinawakan niya ang kamay nito. "Pagod ka na ba, mahal?" Umiling si Aling Delia. Hindi ako mapapagod maging nanay. "Hanggang kailan tayo maghihintay?" Tumingin siya sa nakasarang pinto. Hanggang sa dumating ang araw na marinig niya ulit ang katok ko at buksan niya ang pinto. Hindi lang ng silid niya, kung hindi pati na rin ng kanyang puso. Ngunit hindi nila alam na may mas mabigat pang pagsubok ang naghihintay sa kanilang pamilya. Isang pangyayaring tuluyang maglalayo kay Paolo sa tahanang minsan niyang tinawag na kanyang ligtas na mundo. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang gabing tuluyang nagbago sa takbo ng kanilang pamilya. 10:00 na ng gabi nang dumating si Paolo sa bahay. Amoy alak ang kanyang damit at halatang pagod na sa maghapong paggala kasama sina Jopet. Naghihintay pa rin sa sala sina Aling Delia at Mang Bernie, kahit kanina pa lumamig ang inihandang hapunan. "Anak, maupo ka muna. Mag-usap tayo," may hinaong sabi ni Mang Bernie. "Wala akong oras." "May oras ka sa barkada mo, pero sa amin wala." Hindi na napigilang sambit ng ama. Biglang uminit ang ulo ni Paolo. "Kung sermon lang ang maririnig ko, aalis na lang ako." Tumayo si Mang Bernie. "Hindi ka namin pinapalayas. Ang gusto lang namin ay maituwid ka bago pa mauli ang lahat." Ngunit hindi na nakikinig si Paolo. Pagod na ako sa inyo. Palagi na lang kayong nakabantay sa bawat galoko." Umiyak si Aling Delia. Anak, ginagawa lang naman namin ito dahil mahal ka namin. "Kung pagmamahal ang tawag nyo dyan, ayoko nyan." Agad siyang nagtungo sa kanyang silid at nagsimulang magsiksik ng mga damit sa isang lumang backpack. Nagmamadaling sumunod si Aling Delia. Pagdating niya sa pintuan, huminto muna siya. Gaya ng nakasanayan, Paolo, anak, pwede bang pumasok si nanay? binuksan ni Paolo ang pinto, ngunit hindi upang papasukin ang kanyang ina. Sa halip, lumabas siya habang pasa ng bag. "Huwag niyo na akong pipigilan na." Anak, Nanginginig ang boses ni Aling Delia. saan ka pupunta? "Kahit saan, basta't malayo rito." Hinawakan ni Mang Bernie ang balikat ng anak. "Isipin mo muna ang desisyon mo." Baras na tinanggal ni Paolo ang kamay ng kanyang ama. "Kaya ko ang sarili ko." At tuluyan na nga siyang umalis. Naiwan ang mag-asawa na nakatingin lamang sa kanyang papalayong likuran. Hindi hinabol ni Aling Delia ang anak. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kung hindi dahil umaasa siyang kapag napagod ito, alam nitong bukas pa rin ang pintuan ng kanilang tahanan. Sa una, akala ni Paolo ay madali ang buhay na pinili niya. Nakikitira siya kina Jopet at sa iba pa nilang kaibigan. Walang nagtatanong kung saan siya pupunta at anong oras siya uuwi. Pakiramdam niya ay malaya siya. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang maranasan ng realidad. Kapag walang pera, wala rin siyang pagkain. Kapag may problema, kanya-kanya ang bawat isa. Nang minsang mawalan siya ng perang ipon, unti-unti ring lumayo ang mga taong tinawag niyang barkada. "Pasensya na bro sabi ni Jopet. "May kanya-kanya rin kaming problema." Sa isang iglap, naiwan siyang mag-isa. Napilitan siyang maghanap ng trabaho sa palengke bilang kargador. Mula madaling araw hanggang gabi ay nagbubuhat siya ng mabibigat na sako kapalit ng maliit na kita. Tuwing makakakita siya ng isang pamilyang sabay-sabay na kumakain sa karinderya, hindi niya maiwasang maalala ang tahanang iniwan niya.
Samantala, sa kanilang bahay, walang araw na hindi naghintay si Aling Delia. Araw-araw niyang nililinis ang silid ni Paolo. Hindi niya inaalis ang higaan nito. Hindi rin niya tinatabi ang mga medalya at larawan ng anak. At sa tuwing papasok siya sa silid, humihinto muna siya sa harap ng pinto. Paolo, pwede bang pumasok si nanay? Pagkatapos lamang ng katahimikan sa kanya dahan-dahang bubuksan ng pinto. Minsang nasaksihan niyon ni Marilyn habang nagdadala ng tinapay. Napaluha siya. Tita, wala naman po si Kuya Paolo. Mahinang ngumiti si Aling Delia. Alam ko, iya. Pero bakit po kayo kumakatok pa rin? Tumingin siya sa walang lamang higaan ng anak. Dahil naniniwala akong balang araw, uuwi rin siya. At kapag dumating ang araw na yon, gusto kong malaman niyang hindi kailanman nawala ang paggahalak at pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Hindi sumagot si Marilyn. Yumakap na lamang siya kay Aling Delia. Ngunit habang patuloy ang paghihintay ng isang ina, isang tawag sa telepono ang dumating kinabukasan. Isang tawag na magpapayanig sa kanilang pamilya at magpapabalik kay Paolo sa tahanang matagal na niyang tinalikuran. Madaling araw nang tumunog ang telepono sa bahay ni na Aling Delia at Mang Bernie. Nagising si Aling Delia sa sunod-sunod na ring nito. Kinakabahan niyang sinagot ang tawag. Hello? Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Mang Bernie? Opo, bakit po? Naaksidente po ang asawa ninyo habang pauwi galing trabaho. Nasa ospital po siya. Parang gumuho ang mundo ni Aling Delia. Hindi niya na namalayang nabitawan ng telepono. Sa kabilang bayan, nagtrabaho si Paolo bilang kargador nang lapitan siya ni Marilyn. Hingal na hingal ito. Paolo? Nagulat siya. Marilyn, ginagawa mo rito? Halika na. Naaksidente si Tito Bernie. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Paolo. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya papunta sa ospital. Habang papalapit siya sa silid, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pagdating niya, nakita niyang nakaupo si Aling Delia sa labas ng kwarto. Hawak ang puting kumot na ginamit sa kanyang asawa. Namumugto ang mga mata nito. Nanay? Dahan-dahang tumingin si Aling Delia. Napaiyak si Paolo nang makita ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Huli ka na, anak. Parang huminto ang kanyang paghinga. Ano pong ibig niyong sabihin? Mahigpit na niyakap ni Aling Delia ang kumot. Wala na ang tatay mo. Napaupo si Paolo sa sahig. Hindi siya makapaniwala. Ang ama niyang ilang beses niyang sinagot. Ilang beses niyang itinulak papalayo. Hindi niya na kailanman makakausap pa. Lumuluha siyang lumapit sa labi ng ama. Hinawakan niyang malamig nitong kamay. Tay, pigil niyang paghikbi. Tay, pasensya na po. Ngunit wala nang sasagot. Wala nang hahaplos sa kanyang balikat. Wala nang magsasabing, Anak, kaya mo yan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Paolo ang bigat ng lahat ng kanyang naging desisyon. Matapos ang libing, nanatili muna siya sa bahay. Tahimik ang buong tahanan. Mas tahimik kaysa noong umalis siya. Habang nagliligpit ng mga gamit ng kanyang ama, may nakita siyang lumang kahon. Naroon ang kanyang mga medalya noong elementary. Mga drawing na ginawa niya noong bata pa siya. Mga lumang report card. At isang sobre. Binuksan niya ito. Sulat kamay yon ni Mang Bernie. Anak, kung sakaling mabasa mo ito balang araw, gusto kong malaman mong hindi namin iniling na maging perpekto ka. Ang gusto lang naman namin ng nanay mo ay maging mabuting tao ka. Kahit ilang beses kang madapa, tahanan mo pa rin ang bahay na ito. Hindi na napigilan pa ni Paolo ang pag-iyak. Lahat ng ala-alang pilit niyang kinalimutan ay sabay-sabay na bumalik. Kinagabihan, pumasok siya sa kanyang dating silid. Naroon pa rin ang higaan. Malinis pa rin ang mesa. Nasa dating pwesto pa rin ang mga gamit niya. Parang hindi siya kailanman umalis.
Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, may narinig siyang pamilyar na tunog. Napatingin siya sa pinto. Kasunod nito ang boses ng matagal na niyang hindi pinakinggan. Paulo, anak, pwede bang pumasok si nanay? Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Naalala niya ang gabing sinigawan niya ang kanyang ina. Naalala niya ang bawat katok na kanyang pinagtabuyan nito. Mabilis siyang tumayo at pinuksan ang pinto. Naroon si Aling Delia. May hawak na isang baso ng mainit na gatas. Gaya ng dati. Hindi na nakapagsalita pa si Paulo. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina at mahigpit niyang niyakap ito. Nanay! Nay, patawad! Humagulgol siya na para bang batang nawawala. Pasensya na po. Ang dami ko pong sinayang na panahon. Ang dami kong sakit na ibinigay sa inyo ni tatay. Patawarin niyo po ako. Hinaplos ni Aling Delia ang buhok ng kanyang anak habang umiiyak din. Wala nang higit pa sa saya ng isang ina sa pagbabalik ng kanyang anak. Lalong humigpit ang yakap ni Paulo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na lamang ang pinto ng kanyang silid ang nabuksan. Maging ang pusong matagal niyang isinara sa kanyang mga magulang ay tuluyan na ring nagbukas. Kahit huli na para marinig pa yon ng kanyang ama. Ilang buwan ang lumipas mula nang pumanaw si Mang Bernie. Bagaman hindi pa rin tuluyang naghihilom ang sugat sa puso ng kanilang pamilya, unti-unti namang natutunan ni Paulo na harapin ang bawat araw na may bagong pag-asa. Hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay. Tinuldukan na niya ang pakikipagbisyo at tuluyang lumayo kila Jopet at sa barkadang minsang naging dahilan ng kanyang pagkaligaw. Hindi naging madali ang pagbabago. Maraming beses siyang kinutya ng mga dating kasama. Ano? Bumalik ka na sa nanay mo? Pangaasar ni Jopet nang minsang magkita sila. Ngunit ngumiti lamang si Paulo. Mas mabuti nang maging anak na may inuuwian kesa sa mga kaibigang nang iiwan. Tahimik na lamang si Jopet habang papalayo si Paulo. Kasabay ng pagtatrabaho bilang helper sa isang furniture shop, nag-enroll siya sa isang alternative learning system upang may pagpatuloy ang pag-aaral na minsan niyang tinalikuran. Tuwing gabi ay nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw habang si Aling Delia ay tahimik na nagtitimpla ng kape para sa kanya. Ngayon, kapag gusto niyang pumasok ang kanyang ina sa silid, hindi na ito kailangang maghintay ng matagal. Paulo, pwede bang pumasok si nanay? Agad nang umingiti si Paulo. Opo, Nay, pasok po. Sa bawat pagkatok ng kanyang ina, hindi na siya naiinis. Sa halip, naaalala niya ang mga panahong ipinagtabuyan niya ang pagmamahal nito. Kaya bawat pagkakataong naririnig niya ang katok na yon, ay parang isang paalala na binigyan pa siya ng Diyos ng pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali. Minsan, habang nagkakape sila sa labas ng bahay, sinabi ni Paulo sa kanyang ina, Nay, alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit na natutunan ko? Ano yun, anak? Habang buhay pala akong magsisisi na hindi ko nasabi kay tatay kung gaano ko siya kamahal. Hinawakan ni Aling Delia ang kamay ng anak. Naririnig niyo yun, Paulo? Paano niyo po nasabi? Dahil nakita niyang nagbago ka. Yun ang pinakahiniintay niyang mangyari. Napaluha si Paulo. Ngunit sa pagkakataong ngayon, hindi na ito luha ng galit o pagsisisi lamang. Luha iyon ng pagtanggap at pagbangon. Umaasa siya na sana'y alam nga ng kanyang ama na nagbago na siya. Lumipas pa ang ilang mga taon. Nakapagtapos si Paulo at naging supervisor sa isang kilalang pagawaan ng muebles. Hindi man marangya ang buhay, sapat ang kanyang kinikita upang maitaguyod ang kanilang munting pamilya. Pinakasalan niya si Marilyn, ang kaibigang hindi kailanman tumigil sa paniniwalang may kabutihang pa ring natitira sa kanyang puso. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Isang umaga, narinig ni Aling Delia ang mahinang katok mula sa silid ng kanyang apo. Anak, pwede bang pumasok si Papa? Napangiti siya habang pinagmamasdan si Paulo na dahan-dahang binuksan ang pinto. Pumasok ito. Niyakap ang kanyang anak.
at hinalikan sa noo bago ito gisingin. Napapikit si Aling Delia habang tahimik na pinupunasan ng luhang tumulo sa kanyang pisngi. Naalala niya ang batang si Paolo na minsang gigisingin niya sa parehong paraan. At ngayon, ang aral na itinanim niya noon ay siya namang ipinasa ng kanyang anak sa susunod na henerasyon. Lumapit si Paolo sa kanyang ina at niyakap ito. "Nay, salamat po ah." Para saan, anak? "Sa bawat katok na hindi niyo pinagsawaang gawin. Akala ko noon simpleng ugali lang yon. Hindi ko alam na yun pala ang paraan ninyo para turuan akong rumispeto, magmahal, at maghintay ng may pag-unawa." Napangiti si Aling Delia. Hindi kailanman nasasayang ang pagmamahal na ibinibigay ng isang magulang, anak. Minsan lang itong nahuhuli sa pag-unawa. Sa harap ng kanilang tahanan, habang unti-unting lumulubog ang araw, naroon ang 3 henerasyong pinag-isa ng isang simpleng aral, na ang paggalang ay nagsisimula sa tahanan, ang pagpapatawad ay nagpapagaan ng puso, at ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman napapagod kumatok kahit ilang ulit pa itong hindi mapagbuksan. Makalipas ang maraming taon, nanatiling nakatayo ang lumang bahay ni na Aling Delia. Hindi na ito kasing bago ng dati. Kumupas na ang pintura at may ilang bahagi na ng bubong na napalitan ng bagong yero. Ngunit para sa kanilang pamilya, yun pa rin ang tahanang saksi sa mga luha, tawanan, pagkakamali at muling pagbangon. Sa loob ng bahay ay nakasabit pa rin ang isang lumang larawan ni Namang Bernie, Aling Delia at batang si Paolo. Sa tuwing mapapatingin si Paolo roon, hindi niya maiwasang mapangiti at mapaluha. Kung nandito lang sana si tatay, madalas niyang sambitin. Ngunit alam niyang kahit wala na ang kanyang ama, buhay pa rin ang mga aral na iniwan nito. Naging masipag at responsableng ama si Paolo. Hindi siya naging perpekto, ngunit sinikap niyang maging mabuting halimbawa sa kanyang anak. Hindi siya nagkulang sa oras, pagmamahal at pakikinig, mga bagay na minsan niyang ipinagkait sa sarili niyang mga magulang. Si Aling Delia naman ay tumanda na. Pumuti na ang kanyang buhok at mabagal na siyang maglakad, ngunit nanatili pa rin ang kanyang maamong ngiti at mapagmahal na puso. Isang hapon, habang naglalaro ang kanyang apo sa loob ng silid, narinig niyang muli ang pamilyar na tunog. "Anak, pwede bang pumasok si Papa?" Napangiti si Aling Delia. Hindi niya napigilang mapaluha, hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa tuwa. Sa wakas, ang simpleng aral na minsang tila hindi naunawaan ng kanyang anak ay naging bahagi ng pagpapalaki nito sa sariling pamilya. Lumapit si Paolo sa kanyang ina at naupo sa tabi nito. "Nay." "Oh, anak." "Naalala ko po noon. Inis na inis po ako sa bawat katok ninyo." Mahinang natawa si Aling Delia. "Alam ko, anak." "Pero ngayon naiintindihan ko na po." Tumingin siya sa litrato ng kanyang ama. "Miss na miss ka po namin, tay. Mahal na mahal po namin kayo. Patawad sa lahat ng nagawa ko noon." Maya-maya ay tahimik silang nagngitian. Sa labas ng bahay, unti-unting lumubog ang araw. Kasabay nito ang pag-ihip ng malamig na hangin na tila may dalang bulong mula sa nakaraan. Marahil, kung naroon si Mang Bernie, tiyak na ipinagmamalaki niya ang kanyang anak na minsang naligaw, ngunit natutong bumalik. Dahil sa uli, hindi nasusukat ang isang tao sa dami ng kanyang pagkakamali. Nasusukat siya sa kanyang tapang na aminin ng mga ito, humingi ng tawad at magsimulang muli. At sa bawat tahanang may isang magulang na patuloy na kumakatok, kahit ilang beses pang hindi pagbuksan, may pag-asang isang araw, may pusong matututong muling makinig. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko. Hindi ito napapagod maghintay. At higit sa lahat, hindi ito tumitigil kumatok sa pintuan ng pusong mahal nito. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi lahat ng pagmamahal ay iniipapakita sa malalaking salita o mamahaling regalo. Kadalasan, ito ay makikita sa mga simpleng bagay. Sa paghihintay ng magulang sa ating pag-uwi, sa pag-aalala kung tayo ba ay nakakain na, at maging sa isang simpleng katok sa pintuan.
ng ating mga silid. Itinuturo ng kwentong ito na ang paggalang ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Ang pagrespeto sa damdamin at espasyo ng bawat isa ay isang aral na dapat dalhin hanggang sa ating pagtanda. Ipinakita ni Aling Delia na ang tunay na pagmamahal ay hindi mapang-angkin. Ito ay marunong rumispeto at maghintay. Ipinapaalala rin ng kwento na ang mga maling desisyon at maling impluwensya ay maaaring maglayo sa atin sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ngunit gaano man tayo kalayo, hindi kailanman nagsasara ang puso ng isang mapagmahal na magulang. Lagi silang handang magpatawad at tanggapin tayo kapag pinili nating bumalik. Higit sa lahat, huwag nating hintaying mawala ang mga mahal natin bago natin ipakita ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Sapagkat may mga salitang salamat, patawad, at mahal kita na minsan, kapag nahuli ng masabi, ay hindi na natin maririnig pa ang tugon na ating inaasam. Dahil ang tunay na pagmamahal, tulad ng isang mahinang katok sa pintuan, ay maaaring baliwalain sa una. Ngunit kapag naunawaan ang kahulugan nito, habang buhay itong mananatili sa ating mga puso. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!